Nandito po tayo ngayon sa property for sale in Tunga, Leyte. Ito po. Ito po yung lot A. Nabenta na po siya. Ito po. Dito naman tayo sa lot B. Consisting po siya ng lot area of 1,048 square meters. Ito po siya. Nakikita nyo po yung muhon. Tawag po dito muhon. From this point papunta dito, hanapin po natin. Yon, ayun. Ito po. Mula doon hanggang dito is the lot B. Ito po siya. Ito po yung property. This property po is along the Barangay Road. At saka cemented na po siya. So ito po yung lot B. Tingnan po natin. Yan. Ito po siya. Oh. Pinalinisan na po namin to. Ngayon lang. Pasok po tayo. Doon tayo sa loob. Lot B. Yung frontage niya po, mula dito hanggang doon is 20 meters ang haba. So malapad siya along the Barangay Road. Ito yung loob ng lot B. Flat land po siya. Level na po siya sa road. So, dito. So, yun yung Barangay Road. Along the road. Papunta dito. Dito sa loob. Ito yung loob ng lot B. Yan, lot B po yan. Okay, punta naman tayo sa lot C. Sa ikatlong lot. Balik. Balik po tayo sa Barangay Road. Doon tayo mag-umpisa. Yung property po mula sa highway is just 600 meters away. So ang distansya niya papuntang National Road is 600 meters lang po. Okay, punta na tayo doon. Yung lot C naman po, mula dito, yan yung boundary. Mula dito hanggang doon. So puntahan po natin yung muhon. Ayun, nakikita ko na. Yan. So, ito po yung loob ng lot C. Yan. Ang haba niya is 21 meters ang frontage from the road, along the road. Pasok po tayo. Patag rin siya. Yan. Oh, malinis na. Yan, ito yung loob. Barangay Road. Punta tayo sa river.
si kuya naglilinis. Yan. O, dito tayo pa rin sa loob ng Lot C. Punta na tayo sa river. Dito matatanong mo na yung river. Yan, yung river. Ang ganda. Pwede tayo dito bumaba. Ito yung loob. This property po is along the Barangay Road at likod nito is a river. Tingnan po tayo. May slide. Yan. Okay. Yung boundary niya sa likod ng property, ayun. Yun. Makikita nyo yung may blue na plastic. Mula doon sa from the road na muhon papunta dito sa likod, yan yung last boundary, last portion ng property. Dito kung makikita nyo, mayroon pang land na vacant which is not included na sa property, pero magagamit nyo po ito. Ito pong tinatawag na riparian rights. So kung ano yung nasa harap ng property nyo papuntang river is magagamit nyo po. It is your right to use the land abutted to the river. Yan, ito yung river. You can hear the sound of the river. Tsaka mayroon pang Carabao. Pero hindi na po yan kasama. Ito po yung property. Yan. Dito mababa, papunta doon sa property, mataas na siya. So, hindi siya delikado kung tataas man yung tubig. Kasi dito, mababa, papunta doon sa property na binebenta, mataas na siya. Yan. Kinig tayo sa sound ng river. The flow of the river. Yan. Tapos saka may mga puno pa siya. May nyog. Mga iilan-ilan na lang yung coconut trees, pero meron pa rin. At saka meron ng mga bunga. Maganda dito. Maggawa kayo ng vacation house, rest house. Pag gising nyo, tingin-tingin kayo sa labas, paliwalas. Maririnig nyo yung sound of the river, yung flow, tsaka yung hangin, presko. Yun ang pinaka-importante. Pwede ka dito maglagay ng cottages. Gusto mo maglagay ng cottages, pwede dito. Yan. Lagay ka ng kung ano-ano. Huwag mo lang lagyan dito ng residential building. Yan. Yung residential building nyo doon sa loob ng property. Yan. At saka may Gemelina pa. Ito. Nasa loob siya ng Lot C. Dito kasi is Lot B. Yan. Okay, punta tayo doon. Daan muna tayo doon. Okay. Yan. Yung river niya medyo kalmado lang. Pwede kang maligo dito. At saka may mga bato. Actually, pwede kayo kumuha dito ng bato, ilagay nyo dun sa property nyo. Pan-design, landscaping, gusto nyo ng landscape, pwede nyo gamitin yung mga bato na nandito. At saka pwede din yung sand na nakukuha sa river. Pwede nyo gamitin panhalo ng binibuild yung bahay. At least makakatipid kayo.